September 30, 2024. Mas maigi kung may partner, di ba? May makakausap ka. Mahirap yung walang partner, wala kang kausap. Kawawa siguro yung mga balo. Yeah. Mga walang partner sa buhay. Kaya my heart goes to them. Dito tayo sa hatid sundo ng apo. Cute no? Cute Lulu. Ayaw. Simple life. Masaya. Lord, thank you. Thank you, Lord. Buhay. Kalain mo kung may sakit ka, hindi ka makagawa ng mga gusto mo. Grabe ang grasya, no? Give thanks to the Lord. Kaya bawat gising, blessing. Ayan, pasalamat sa ating nilikha. Hindi ko maintindihan kasi yung iba parang ungrateful. Ungrateful. Puro grabe ang kanilang hindi ko maintindihan, parang magulong pag-iisip sa mga pangarap, and then towards the Maker, towards God. Hindi ko maintindihan. Kaya magulo ang mundo dahil dyan. May religious war. Akalain mo nagkawatak-watak ang mundo dahil pinalitan yung Holy Bible eh. Oh, bright pa naman yung iba. Parang tunay. Kaya pala doon galing yan sa fall ng si Lucifer, yung angel na paborito ni God eh. Tapos naging Satan. Kaya pala itong mga tao hindi lang kay Adam galing, sa ugali ni Satan na gusto niyang maging God. Gusto niya talaga, parang gusto niyang mag-equal God. Kaya ito parang nakatanggap ng mga tiyupan eh, yung nagpapakita ang God through the Holy Spirit. Karamihan hindi godly. Hindi godly. Oo, parang astang Panginoon din sila, no? Looks like God. Kaya magulo ang mundo. Ay nako, ang humble ng Panginoon. Tapos ginaganon-ganon nila. Nakasulat kasi sa Holy Bible, when you go back and then verse by verse, ano mo talaga, basahin, na plaster na lahat eh. Ang heaven like, oo, kahit wala pang Christ like, wala pa Christ sa Old Testament, God himself talagang napakagaling ng kanyang mga sinasabi, ang kanyang example. Kaya lang tao pinalitan ng tao. Makamundo kaya nagkawatak-watak. Ungrateful yung mga tao. Kaya pagising mo pa lang dapat give thanks to the Lord na buhay ka, and then thy will be done, no?
nasira dahil sa mga hipokrito. Gumawa ng makamundong batas at looks like holy sila, na sila daw ang pinaka-holy. Yung mga tao na talagang batikan na manghuhuli batikang manghuhuli. HPG. Holy people. Grabe, no? Nakakahiya naman. Nakakahiya kayo, chong. Ito nang apo. Nagsundo tayo ng apo. Wala pa eh. Antayin na lang natin. Grabe, no? Pinalitan nila ang Panginoon. Ha? Kaya pala may mga story sa Holy Bible, no? Tempt niya ang God. Bigyan kita ng reward, ganyan. Grabe talaga itong si Satan. Ulit-ulitin natin ang kwentong to. Malungkot. Pag-iising mo pa lang sana, pasalamat ka na sa gumawa sa'yo. Pinalitan mo pa ng makamundong mga isipan. Yeah. Puro makamundo ang iniisip mo. Malamig kaya. Pag 26, mainit. Hindi ko maintindihan, no? Kaya nagaganito lang ako dahil gusto kong i-share yung feeling ng isang tao na mulat sa pool ako. Parang iniisip ko na rin na patapon ako eh. Na lahat nangyayari sa atin, grasya ng Panginoon. We have nothing. We come on earth. Antok pa? Wala, pas kaniya pa ni nag dok. Yeah. Yes, yan sabi mo. Kiss papa. Kiss papa bot. Agtang lang, agtang. Agtang. You still tapping? You still tapping? Okay. Don't eat popsicle ha. Don't eat popsicle. Don't eat popsicle, okay? You are still coughing. Mana siguro sa akin tong batang to. May allergy siguro sa lamig to eh. Gaya ko. Yeah. Doon tayo daraan sa atin. Oo, tayo doon. Matraffic ngayon. Magulo. Magulo ngayon. Kay Monday. Yeah, magulo doon. Matagal tayong makarating sa ating destination. Kaya lang, pagdating doon may construction. So, mabilisan lang. Yeah. Mag-opera pala sila. Kaya wow! Mag-ano pa sa flag ceremony, Chloe. Oh, yeah? It's Monday, it's a flag ceremony. yeah. Ubo na sa papabo. Oh. Barangay Huli na diyan sa GPS. GPS, barangay GPS. Yeah. You're early. Very good. Oh. Where are you going? Huh? Where are you going? Saan ka pupunta? Saan Saan ka pupunta? Saan ka Pupunta? pupunta? Sa paaralan. Ano daw? Ko. School? School. Okay, what is school?
Ano sa Tagalog ang school? Paaralan. Paaralan. Naglisod. Paaralan. Naglisod. Inglisira magod. Paaralan. Cute. Amo ginang ano niya ba? Oh, dili na ta. ha. Basta, oh. Siguro mula ka sa kadiyot. Kay marang pigado man dito. Gani. Sa di ka sa ano dito sa Dahil may construction eh. Yeah. Dili ka siguro manaog. Madali sa ari. Oh, kini. Oo. Okay. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye, Papa Bot. Ah, Bye-bye. Ay, ano to? matulog. Tulog ka? Dili, pwede. Dili Oh, ka magbaba na. dali sa right side. Asa dire? Pigado di sa piyok. Dali lang. Wait sa anay. O ara nang sikyo oh. Dali lang. Bye-bye, Papa Do. Papa Bot, thank you. Okay. Bye-bye na, Papa Bot. Okay. Bye-bye. Dala ka pa. Na-amaze lang ako sa civilization ng tao. Minsan nababasa ko yung mga 3,000 years na structures na ginawa ng mga tao noon. Ito popular yung Inca tribe. Grabe no? Matatalino mga tao noon, may mga pyramid ganyan. Gumawa sila ng mga structures na malaki. Kaya pala mayroon mga king noon nagro-rule ng mga tao nila. Mayroon silang sinasabi na kingdom. Grabe ang ano nila sa power. Yan. Yeah. Ang pinakamaganda may pinakamagandang nangyari, may Holy Bible. Oo. Yung Holy Bible, yung ugali ng tao diyan, kasi believe ako eh, ugali ng tao diyan sa Holy Bible, yung pag naintindihan mo, maging mabait ka, maging humble ka, takot ka magkasala. Kaya lang, with the presence of the Holy Bible, mayroon talagang mga gustong magkunwari na Diyos sila. Kaya lumabas yung mga church builders na sila na ang messenger to God. Nakakaano no? Kaya lang nakakalito, no? Parang may puzzle. But if you understand, kaya nang lumabas yung term na moron, because you have to understand well. Yeah? You have to understand well, properly. May mga parables dyan yan na sinasabi to make you human, civilized. Okay? Ngayon, pag tinuruan ka ng leader nyo na magsabi ng leader nyo, nakatanggap ako ng message ng God, nakalipad ako. Yung leader nyo lalong lalo na magsasabi siya na nakipag-communicate ang anghel sa kanya, palipad-lipad siya sa 5th heaven, 7 heavens. Pwede man makreate yan ng tao. Lalong-lalo isinulat mo, di madaming maniwala. Deception. Yan pala. Pag lumabas ka Holy Bible, pag lumabas ka na sa Holy Bible na teaching, pag nag-antichrist ka, utak demonyo pala yun. Utak demonyo. Kaya magulo, no, di ba? Talaga.
pag lumabas ka, may mga tao, sorry, allergy ako eh. May mga tao na kunwari yung nag-claim sila ng tama dahil leader na sila ng simbahan, promoted sila ng kapwa-tao nila, hindi nila sinunod ang talagang utos ng Diyos na magpakumbaba, ganyan. Kaya magulo ang mundo. Magulo ang mundo. Yeah. Grabe talaga ang civilization. Nakakalito. Kaya lang if you want to really parang wala kang gulo, balik ka na lang sa Holy Bible. Oo. Yung iba dyan kasi alam na nila na may Holy Bible, pinatulan nilang Holy Bible eh. Ha? Gumawa sila ng kanilang Biblia. Gumawa sila ng kanilang Biblia. Oo. Na sila ang susundin. Pero looks like Christian sila. Ha? Parang leader din sila ng Kristyanismo. Kaya palang hindi totally hindi sila totally holy. Nagpanggap lang sila na holy, but they were full of foolishness. Yeah, they were full of foolishness. Yung iba dyan, siyempre makatao, ano lang eh, makamundo ka lang eh. Oh, inaabuso yung kapwa lalaki mo, parang boys to boys, girls to girls. May mga kalaswaan kayong ginagawa dyan sa ano nyo, kumbento or seminary. Ha? Kala nyo hindi kayo mahuhuli ng Panginoon yan, ha? Dito naman sa anong lugar yung pinuntahan ko, Cambodia ba yun? Maraming mga monks doon. Sorry ha, monks boy. Nagsasabi yung iba kasi revered sila masyado. Ha? Naglalakad lang yan sa daan. Yan naglalakad. Halos lahat nakayuko. Pag nakita sila, well respected sila. Yeah, well respected sila ng mga klase ng tao dahil sila daw yung part ng kanilang religion na may Panginoon sila, na hindi ko alam kung sino ba yun sa kanila, monk, Buddha ba? Buddha. Kaya pala nagsasabi yung iba dyan na inaabuso sila ng kanilang senior, yung mga nauna sa kanila, inaabuso sila sexually. Nagsusumbong sila sa amin eh, doon sa Cambodia siguro yun, Cambodia. Pero makita mo sa kanila ano, yung innocent masyado, parang mabait ganyan. Kaya lang victim sila ng harassment, sexual harassment. So wala, ganito ang mundo. Marumi ang mundo, marumi. See? Marumi, makasalanan. Kaya sa research ko, sa basa-basa ko, mabibilang ng talagang huli na tao. Isa wala nga eh.
Sorry ha. Wala. Kaya magsikap tayo, maging huli tayo. Marami tayong mga challenges sa buhay na parang mag-deviate talaga tayo sa tunay na sugo ni God. Gawa tayo ng sarili nating paniwala Oh. Nag-start tayo kanina umaga. Be grateful sa mga lahat ng mga binibigay ng Panginoon, yung ating kalusugan, ating buhay. Hindi pa yun sapat para sa iba. Kulang na kulang pa. Kaya magulo ang mundo ganun. Pride, tama ba? Pride ng tao nakakasira talaga. Yeah. Medyo malungkot ang God niyan lalo na ngayon. Ay, September September 30 pala ngayon. Nakalimutan ko lagyan ng date. Kasi pag hindi na-delete ang YouTube, forever never to. Sa charter pa lang kasi ng mga terorista. Mga younger brother ko pala yung mga leader na yan 60 years old pa lang yun si Sinwar. 60 years old pa lang yun si Hassan Nasrallah, yung leader ng Hamas. Bata pa nila Yeah, kung 30 years na si Hassan Nasrallah, so I was almost 30 then. Grabe ang thinking ko noon, yung mga 30 years old ako. I can build my own army sa feeling ko lang. Kasi makumbinsi talaga kita pag gumawa ako ng grupo Kaya lang sabi ng konsensya ko, wag. I can make my own group. Pwede armed group. Kaya lang may batas tayo Oo. Gawin sa hindi maganda. Yan, kaya na ano yun na nabuhay yung Hamas, yung Hezbollah. Dahil diyan, coupled with yung mga inspired sila ng tinatawag na jihad. Yan, dahil daw utos daw ni God, ni Allah na mag-jihad, lalong-lalo na pag hindi ka mag-Muslim. Pag hindi ka Muslim, tigok. Kaya galing sa Iran, sinunod kasi nila yung utos ni utos daw ni ni God through Muhammad, peace be upon him. Lulo natin yan. Ang sa Hamas lang, patayin ang mga Jews, patayin ang Christian and non-Muslim. Grabe ang hate. Pero malakas sila. Malakas sila dahil powerful sila. Karamihan ng mga common tao doon, kasi pinupuntahan nila tourist attraction kasi yan Hindi man kailangan manggugulo. Peaceful man ang karamihan doon ng mga citizens. Yung mga Palestino daw diyan sa Gaza Strip, sa southern Lebanon and entire Lebanon, na ano sila wala silang kakayahan kasi na to fight against the Hezbollah. Kasi aywan ko, grabe ang grabe ang utak ng mga leader talaga hindi nagsasawa gumawa ng karahasan dahil inspired daw sila ng kanilang God. Yan, inspired. Yan, nabanggit ko kanina na pag tao kasi mag-isip, gusto niyang mag-equal ng power doon sa pinakamataas. Yan. Kaya may power struggle talaga yung tao. Kawawa kawawa talaga.
Power struggle. Raise to your highest position. Mga posisyon na hindi ka nais-nais. Talaga. Ngayon, binumba sila ng Israel. Buti na lang tong Israel. Sa Tel Aviv lang, yan ang pinaka-advanced na one of the most advanced places in the world. Nandiyan yung pinaka-genius, pinaka-matalino. Center yan ng mga computers eh. Tel Aviv. Siguro galing din sa iba yung mga talents nila. Sa US, gumawa na sila ng mga strategy para complete sila ng armaments. Kagaya ko. Kagaya ko. Oh. Pag gusto mo i-separate ang Philippines, mayroon na tayong United States of the Philippines, United States of Mindanao, United States of Visayas. Gawa ko lang yun. Pag gusto nyo ang armed group, yan, sinusuportahan ko na yung MIFF, Mindanao Ilaga Fighting Force. O kung gusto nyo technique, mayroon akong tips. Technique, invention, platform, and solution sa Facebook group. Ang dami kong ginawang Facebook group. Ngayon hindi ako nahihirapan dahil pag gusto mo about Muslims, you go to my Facebook group na Muslims Read the Holy Bible. Na-prepare ko na talaga. Sa family, puro Osmeña, Malinaw, Magan, Toralba, doon sa Leyte galing, Danao, Cebu. Mayroon namang mga parinti sa Capiz. Kung ano-ano lang napag-isipan ko. So ngayon, pag may mga update, kompleto ako ng Facebook group. Hindi ako nahirapan. Gaya ng Israel, nag-prepare sila ng kahit nga siguro Iran, pwede nilang durugin eh. Grabe ang technology na na-advance. Matalino sila. Hindi sila bobo. Ang bobo yung wala ka ng Kristo, gagawa ka pa ng tunnel na kunyari dyan ka mabubuhay sa tunnel. Mahilig kasi kayo ng patraidor eh, kayong mga Islamic fundamentalist. Kapatid kaya tayo, pinsan. Apo kayo ni Abraham eh. Pareho tayo kay Abraham galing. Walang pagkakaiba sa atin. Ninuno. Acknowledge nyo yan, di ba? Pati si Kristo, mino-Muslim nyo eh. Wala akong I don't care kung mino-Muslim nyo siya. Muslim si Jesus Christ. According to the Holy Bible. Nauna ang Holy Bible eh. Wala pang term na Muslim noon, walang Islam. O sinong buubo sa atin? Gawa ka ng tunnel. Para ano yan, mabuhay ka ng matagal. At kapitbahay lang kayo Hezbollah, Lebanon lang. Isa pa itong Egypt. Talaga sa tawag yan sa Gaza, kapitbahay lang. Gagawa ka ng tunnel, 350 kilometers of tunnels. My goodness, ang laking gastos niyan, chong. Kung pinagawa nyo ng school at matino ang mga teacher, marami kayong scientist na magawa niyan. Tingnan nyo mo ang Singapore, South Korea, Japan. Hindi ka ba nainggit niyan? Ang bubo nyo. Ang bubo nyo talaga. Wala na nga kayong Kristo. Hindi nyo pa ginagamit ang utak nyo.
Saan ba napuntang utak nyo? Dahil nadala kayo sa sabi ng Islamic scholar nyo na siya ang daan, si Alak, yung bar na inumin, yun ba ang pinagmamalaki nyo? Kaya nga, na-discern ko ito, mali! Ay mali! Kinakawawa nyo si Jesus Christ, no? Sa akin, wala naman siyang problema. Nagsasalita lang siya ng totoo, ganito ang mag-ugali, ganito how to react, ganito, ganyan. Ang bait-bait niya. Tapos palitan nyo ng propeta na bastos. Mahilig sa laman. Kasi sinulat nyo pa eh. Tao, sino himo sidecar mo? Ito lang ni sir. Guwapo. Ginabidyo nga ni. Pahimo mo. Ito lang ninyo. Oo. Sa may kwan. Barides. Oh, Paredes. Thank you, guwapo ah. Bartolome. Nahilig pala ako sa mga maliliit na tao. Talaga itong mga fundamental Islam. Gawa-gawa kayo na religion. Sabi nyo, corrupt ang Bible. Baka walang hiya nyo naman. Pasensya na kayo. Biro lang to ni Papa Bot. Mahal ko kayo eh. Kapatid talaga. Ba't to na-extend na magpatayan kayo? Ha? 10 minutes walk lang, ano na eh. Gaza na from Israel. Gagawa pa kayo ng tunnel in between. Ang syudad na ginawa nyo sa ilalim ng lupa, matindi. Matindi ang ginawa nyong city sa ilalim ng lupa. Una punta kayo na sa pagkain, sa pag-aaral. Dami nyong bubo dyan eh. Kawawa yung binububo nyo na mga alipin, yung mga youngsters nyo, yung mga growing up kids nyo, ginagawa nyong labor para gumawa yan. Tapos ang exposure nila sa alikabok. Pneumoconiosis. Ha? Dirty lungs. Kawawa sir. Mayroon pa tayong mga COVID na pumapasok sa lungs natin sa baga. Lagyan nyo pa ng dumi. Kawawa yung ginagawa nyo. That's repression. That's human rights violation yan sir. Ito namang si Sinwar, si Nasrallah, ito mga Bin Laden, mga kaedad-edad ko lang 60. Mas younger pa nga sa akin yung mga leader na iba, younger pa. Paano na lang kaya ako ng ganyan tapos mag sigaw din ako ng Ama ko Jesus. Hindi alak ko Akbar. Hindi. Sorry alak. Hindi pala. Bar pala yung alak. Wag na ganyan. Kaya I'm here only hindi ko kayo kinakalaban. Let's love one another. Malit pa ako ganyan eh. God is love. Love one another. Ganda naman ang tinuro ng Holy Bible. Huwag nyo nang palitan. Grabe naman kayo. Everyday ako nagbablog halos. Para lang nahikayatin kayo na huwag mag struggle ng ganyan. Mali kasi yung Diyos nyo eh. Mali! Hindi ako maniwala niyan. Just trust me. Hindi ako maniwala tama yan. Mas mabuti pa itong mga Judaism. May God sila. Walang terorista na God. Pero I pray also na lahat ng Diyos ay maniwala kay Jesucristo. Dahil yung mga monotheism na yan, God lang sila. Sinabayan pa ng Islam. Puro kayo God lang. Matapang kayo lahat.
Si Jesus Christ hindi matapang. Nagpa Who holds the heavens in his hands? Who made this? Glory to the Lord. Worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord. Mahinahon si Jesus Christ. Mahinahon si Jesus Christ. Ang ganda ng turo. Ang ganda ng turo niya. Hindi siya brutal. Hindi brutal ang pagkakilala ko kay Jesus Christ. Kaya napamahal ako. Maliit pa ako. Bilib ako sa turo niya. Ngayon, pag bumilib ka sa mga satanas at demonyo na nagayabang-yabang sa kung saan dyan pasigaw-sigaw na tama sila, tama ang revolusyon nila, hindi ako bilib. Kayabangan yan. Hindi ako bilib. Kasi nauna ng Holy Bible. At lahat ng ayaw nung dumating na si Jesucristo at naging Antichrist, ang sabi ng Holy Bible, Antichrist, gawa ng demonyo yan, kay Satan yan, Satanas. Maniwala ka sa akin. Kaya magulo ang mundo. Oo. Well, may mga Christian man dyan, kaya minsan kasi may mga Christian dyan na palpak din. Kunwari sila ng pinakahuli na grupo. May Jesucristo sila pero isa lang pinakahuli. Huwag na natin abutin yung pangarap na marami ng huli sa mundo. Kaya nagka-problema ang mundo dahil gustong umangat din yung status ng iba. Gusto siyang umangat. Satanas makisabay sa Panginoon eh. Makisabay sa Panginoong Hesus. Bibigyan kita ng reward. Ganyan. Pag tumalon ka, parang kaya buksan natin ang Holy Bible at mag kneel prayer, humble down, magpakumbaba. Ano lang naman to, yung sa Bisaya pa, hangyo lang. I plead, parang ganun, please balik tayo sa Holy Bible. Tanggalin na yung ibang mga aklat yan na kunwari anong holiness na binibigay. Yung sila na yung pinakabatikan, pinaka holy people. Huwag yan makamundo yan. Pag ginawa mo kasi yan, nakasulat pa rin yan sa Holy Bible, Satanas ka. Kasi pinapantayan mo si Jesucristo. Yun lang. Dito na lang. Hindi, malayo pa tayo. Yan. May lupa kami dito. Ibahin na natin. Ito grasya to hindi pagyayabang to. Mahirap lang kami sa Dao Capiz eh. Kaya nung nalaman ng lolo ko na may opportunity sa Mindanao, dahil forested eh. Puro ahas, buaya, fertile ang soil, tubo lahat ng mga ibon na kumakain ng prutas. Tapos ang mga dumi ng ibon, nagkakalat ang mga tanim, mga papaya. Fertile soil ang Mindanao. Ngayon, pumunta sila dito sa South Cotabato. Dumaan sila ng kung anong wala pang gira noon eh. Yung nanay ko, lola ko, wala pang gira, pati lolo ko. Wala pang Second World War. Yan. Nagtiyaga sila ng sakay ng barko yata from Panay. Tapos papunta ng Cotabato City.
dito banda. Galing Cotabato, ano yan sila, Bugsay, no? Bangka. Tulak-tulak ng kawayan. Walang makina eh. Marami sila, ewan ko. Hindi ko ma-imagine ang hardship. Ito ng lupa na ito na oh. Ito na dito, nadaanan na pala eh. 1 hectare to with tapos papunta doon sa dulo, 12 hectares. Papunta doon sa Namnama. Ito. Kapundan to eh, pinsan ng lolo ko to eh. Itong mga lupa na to, yan. Hanggang dito sa corner. 'Di ba corner na yan? Sa kabila, Chanson 'yun, Chanson. Oh, ito. Yan. Hindi kasali yung amao na yan na puro tarpaulin na akala mo kung sino. Ayan, papunta doon oh. O yan, 12 hectares yan. 12 hectares. Ito naman dito, ito na bloke hanggang doon sa dulo. 12 hectares. Tianson, sa lulo ko yan. Iniwan ng lula. Tapos napabayaan, kinuha ni Valdez. So, may utang lang konti. Dapat hinintay nyo na lang na kung sinong may naiwan pa naman mga bata dito eh. Ayun, sana nagpaalam sila bago nila nilagyan ng titulo. Nakuha ni Valdez to. Oh, kasali yata ang provincial jail dito eh. Ayan, provincial jail oh. Ayan, 12 hectares yan papunta doon. Wala na iwang lupa. Oh. So ang grasya minsan nawawala. Minsan ang grasya nananatili. Importante yung inag-umpisahan natin kanina. Health talaga. Miracle talagang nabubuhay tayo eh. Grasya talaga bakit buhay pa tayo. Oo. Kaya wag mong sabihin na ikaw na. Wala. Talagang lilisanin natin ang mundo. No? Walang tatagal sa atin sa mundo. Yan. Ito ang provincial jail oh. Yan. Lilisanin natin ang mundo, hindi tayo tatagal dito. Oh, kaya mula ngayon, wag na kayo magyabang-yabang yan, chong. Oh, malit pa ako, ganun ang pagtingin ko sa mga mayabang. Nabiktima kasi ako eh nung dryer kami ng mga mais at saka palay diyan sa banda sa dryer ni Tonico ba yan? Malapad yan eh. Saan banda yan kay Tonico? Parang Yelobas terminal ngayon, parang ganun. May anak doon ng dalawa magkapatid oh, anak mayaman din kasi nag-dryer din sila ng kanilang mga produkto eh. Siguro mais din lupa. Sakay pa naman ako ng bisikleta doon sa tabi. Siguro sa security guard yun. Sinigawan ako. Baba. Siguro mga 7 or 8. Mga 10 or 12 years. So, parang ganun. Baba. Ang yabang. Sabi niya. Maya-maya namatay yung lolo niya. Sabi ko, kahit anong yaman nyo, patay din kayo. Oh. Kaya huwag tayong magsabi na we will stay on this earth forever. Oh, mali yun na paniwala. Oh. Yun na lang siguro yung ating pangangaral ngayon. Ngayong araw, September 30, 2024. At God bless our work today, our words and our deeds na maganda para sa mata ng Panginoon, na hindi tayo satanas sa tingin ng Panginoon. Pag ayaw mo kay Jesus Christ kasi Satan ka. Totoo yan. Kaya do not confiance. Sikapin mo maging holy. Dito na, parking lot na to. Dito lang tayo. Maghintay ng apo. Salamat sa panunood. I hope na hindi kayo na-disturbo. Just do it kung wala kayong ginagawa. Do it here. If you have nothing to do it here. On my channel. 'Di ba? Sayang yung mga oras na
nawala kayo sa landas. Ha? Kahit na anong pangarap mo, pag ayaw ng Panginoon sa pangarap mo, ako napilay. Sa pag-aaral ko may pagsubok din. Kasi mayabang eh. Ang yabang ko kasi, ang yabang ko. Matalino eh. Kaya sabi ng Panginoon, wag na. Wag kang magpatuloy diyan, yabang-yabang mo. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Hindi mo lang alam, dinidisiplina ka. Bakit ganun lang ang status mo? Tayo. Oo. Oo. Habang buhay ka, hindi maiwasang mangarap. See? Pag nangarap ka naman, hindi maiwasan may pitfalls. Ha? Bigla kang mahulog. Biglang malugi ang negosyo. Dahil nababasa ng Panginoon hanggang dyan ka lang. God orchestrated everything. Pabalik-balik ang isipan ko dun sa gumagawa ng mga tunnels. Grabe. Yabang-yabang. Ginagawa ng kung makapuslit ng mga armas galing sa Egypt, kung saan-saan, sa Iran. Grabe. Ang mga labor na man hours of working, man hours of labors para gumawa ng hundreds of tunnel network. Grabe ang ano nyo, chong. Grabe ang pagkatao nyo. Wala kayong gratefulness. Bumalik nga tayo sa Holy Bible. Lord, God, patawad. At saka yung nakagasala sa akin, patawarin ko rin. At saka patawarin din nila ako pag may kasalanan ako. Ganun lang, kumbaba lang. Bigyan niyo ko ng Lord ng grasya. Maniwala lang kami, nandyan ka, magtulong talaga sa amin. Sikapin namin na hindi kami maging abuse sa kapwa-tao. Hindi namin sila pahirapan. Bigyan sila ng magandang buhay, pag-aaral, food, shelter, clothing, magandang edukasyon at bakasyon. Oo. Kasi pag wala yan, wala kang freedom dahil sa government mo na repressive, oppressive. Sila ang number one violators because they don't have the real God. See? Kung hindi sana isinulat yan sa aklat nyo, sa Holy Quranic point of view, ay sinusunod-sunod eh. Lalong-lalo na pag nag-aaral ka ng Arabic. Oo, holy book man kaya yun, aral ka ng Arabic. Nung nag-graduate sa Arabic, humawak ng baril. Paputok-putok sa hangin. Baril. Bang 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 bang. Ang yabang. Kaya pala siguro galing diyan ang term na yabang. Bang bang. Nakita ng Tagalog, yaks. Bang bang, di sabi niya yabang. Parang ganun. Ano ba ang Diyos nyo? Lasing? Oh, nung nakita niya pasigaw-sigaw yung tao na galing Saudi, parang mayabang. Pero kang lasing. Nakainom ka ng alak? Oo nga, sumikaw. Anong alak mo? Bar. Sumikaw, alak. Lasing. Huwag na. Okay. Hugot ni Papa Bot. I love you. Kasi I love humanity talaga. Gusto ko mag-isa tayo. Sayang yung mga ihado ko. Mga ihado ko Muslim, kumpare ko Muslim, pero hindi sila fundamentalist na terorista. Ang bait nila, ha? Yun lang nag-invite sa akin, sa aming mag-asawa sa Dubai, Muslim yun. Nahiya ako hanggang ngayon, ha? That was 15 years ago. Binigyan pa naman kami ng pera, mag-asawa, ticket to ride a plane papunta ng UAE. Emirati yun, si
Juma Bilal Aziz, doktor siya, doktor. Ang wife niya is Roman Catholic. Si Dr. Juma nag-aral sa States ng medicine. May mga laboratory siya sa Dubai, may mga medical center yata. Kaya lang pagdating doon, marami pa yung gitiro doon. Nag-inquire ako mag-anesthesia. Nobody cares. Huh? Hindi naman may lakad-lakad ni Dr. Juma yun lahat. Binigyan lang kami ng time na maglibot-libot at magustuhan kung tinuturo niya lang kung saan ang possible mag trabaho ang radiologist kay Mrs. At saka sa akin mag-anesthesia. Pakistani, Indian, naiinggit sila. They don't care about you. Parang inggit, ayaw nilang pumunta ka doon. Buti pa sa Canada. Oo. Kasi ang inggitiro yung government. Ayaw talaga nila ng mga Pinoy. Because gusto nila sa kanila mag-aral. Yung graduate ng Philippines, wala, balik ka sa hero, balik ka sa first year. Pag doktor ka na galing dito, baka balik ka sa college pagpunta doon. Inggit. Inggitiro tong Canadian. Hey, magpunta ka diyan sa mga lugar na yan. Citizen ka kaagad ng Canada. Ang tawag sa iyo Canadian. O, di ba? O, magtiis ka na diyan. Talaga. Music. Oh, music. We worship and adore with their voices and give glory to the Glory to the Lord. Talaga, glory to the Lord. Okay, ano siguro ang religion natin, no? Buddha, Hindu, Confucianism, Confucianism, Taoism. Huwag lang pumatay. Huwag pumatay. Ang pinakamasamang pakinggan yung pinatay mong tao. Eh. Tapos yun pa ang pinopromote nyo. Idigira ang hanap nyo. Oh. Bakit? Warrior ba si God? Warrior ba si Diyos nyo? Oh, pwede yung propeta nyo maging warrior dahil tao lang yan. Kahit naka-receive ng theophany yan. Kahit naka-receive ng message from God yan. Pag pumatay ng pumatay at mag-rape ng mga bata kung sinong gusto niya. Wala yan. There's no holiness. Balik tayo. Satanic yan. Satanic yan. Oo. Satanic yan. Hindi siya nagpakatao, nagpaka-animal siya. Isinulat nyo naman. Maraming naniwala, lalong-lalo dun sa Africa, yung mga Muslims doon na radikal, grabe. Pinapatay ang mga Christian. Until now, ayaw na nilang Christian sa part ng Africa. Kasi nag-witness sa akin yung mga missionary galing sa nakataka sila eh. Pero pamilya niya patay, nandun sila sa States ngayon. Naging missionary siya, dumating dito sa akin, sa bahay natulog eh. Dito tumira eh. Si Bamshak Dagwer. Nag-concert pa kami sa Gaisano. Pinatay yung family niya. Mabuti siya. Siguro nahalo sa mga patay. Hindi siya kumilos. Hindi siya tinuluyan. Nabuhay siya. Mabuti na lang. Nakarating siya ng Amerika. Nakapag-asawa ng Amerikana ngayon. Puti. Nakita ko, misis niya eh. Mikaela. Nandito sila eh. Oh, daming pumupunta dito sa akin. Kami yung papabot of all nations. Kasi YWAM eh. Ang ibig sabihin ng YWAM yan eh, yung mga youth with a mission, yung target nila, yung mga youth. Bigyan nilang mission, tuturuan nilang Holy Bible. Tsaka ang tawag sa grupo nila is University of the Nation. Oh, University of the Nations. Si Mama Ace, ginawa nilang, wala lang, tawag-tawag lang, Mama Ace of all nation. Ako naman, Papabot of all nations. Dinadala ko sila sa jail dyan, ministry, sa mga KN, Notre Dame, sa mga schools, sa mga dinadala ko sila mag-ministry sa Banga, sa DXKI, sa radio. Ayan, tinutulungan ko sila.
Oh, if I have more right now, maybe ayaw ko makita yung street kids, ayaw ko. Gusto ko paaralin yan kasi nadidisiplina mo yung isang bata pag nasa school. Kasi walang tarantado na teacher dito sa Pilipinas. Pag teacher ka, respected ka. Oh. Wala eh, nasa lansangan lang kaya wala. Lost ka man. Oh, see? Naawa ko sa mga street kids. Sige lang. Mayroon ako diyang kaibigan gusto mag-finance, oh. Niya, pare, sa Chukim yan. Gusto kitang tulungan financially. Kako, ano kayang hakbang maganda? Ayaw ko naman pagdudahan na gamitin kong pera sa personal. Ayaw ko. Yeah. I'm not that kind of person na nag-take advantage. Pero hold with warmth ang kanyang pagkasabi. Anak siya ng Chukim. Gusto niya mag-finance eh. Sa ministry. Kaya ako gusto ko mag-serve. Serve kapwa tao, not by deeds. Hindi ako, I will not be say by deeds, no? Basta my heart is for the small people. Tapos makita nila you're doing good. Susunod na siguro yung mga malalaking tao. Plano lang ni Papa Bot yan. Yun na siguro. God bless you. And keep you. Nandito ng apo. God shines His face on you and be gracious unto you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. Ha? Te? Oh, Ha? katulugan si Papa Bot. Oh, di- Kawawa si Papa Bot. Yeah. Did you go to school? Huh? What did the teacher tell you? Huh? What did your teacher said? Huh? Be good girl? Ah, good girl. Huh? Checking pa sila sa ilang ano, Dok. She said you be good girl? Huh? What else? You eat, ah? Food. So you're a good girl. You're already a good girl. Giubos niya Okay. yung ano, Dok. Rice cut. Good. Sudan. Okay. Kanin kag ulam. September Noodles. 30, 2024. Okay, we go. Kaniha pa ka diri, Dok? Okay. Siya lang nagkaon sa balon niya. Ay, assist sa teacher, Dok. Tapos pag inig-recess, Okay. tatawsan ko siya pa ihiyon. Ah, okay. Kay third week na sa exam, dapat. Hindi na daw tapos, doon ko siya, Dok. Ay, kaning pahihiyon, Dok. Subong. Pagawas ko siya pahihiyon. Ah, okay. May exam wala. Ano, tapos exam nila. Hindi na alam. Karon wala exam. Tapos ang exam nila. Ah, okay. Regular na. Regular class. Ah, okay. Ano, nag-cheating na sila sa ano. May padali, may plug ang... Ay. Agilami. Agilami, sir. Pila ka piniliso ka sunod ka doon. Pila sa piniliso. Good for 400 ba lang siguro niya. Ang preso dia, sobrang sa kalibo. Gutok-gutok gid. Dapat ipasa pa na sila, no? May ara man tani isang colony nga maka-garden pero mut nga naaman na sila diya magtaponsok. Grabe, pakaunon pag yun nimo eh. Pero libre sa ano? Sa libre na kaon? Oh, libre. Marag kuan sila, hari. No, lagi. No. Baby, picturean ko, baby. Ah. Ako ni Mami, Daddy, baby. Mami, Daddy, si Chloe, mag-eat sa pungit. What's the English of pungit? Oh, what is the English of pungit? Oh, Mama Ace is there, oh. Mama Ace. Ayan si Mama Ace. Search Mama Ace. Oh, Mama Ace. Hi, Mama Ace. Oh, Mama Ace, Ayan, open Mama the door. Ace, oh. Ayun. Mama Ace, oh, Mama Ace, oh. Yan. How are you? Nagalit pa. my love? Kuhaan ko ang ano, pungit. No, eat, pungit is the dirty. Gikaon niya ang pungit. Dirty yan. Dirty.
may ano pa ni tambal. Oh, may tambal. X-ray na siya. Wala pa dok, may silbaran pa, may ginom pa siya nga bulong. Oh, it's there. Kung it is not Kung good. it. Oh. Hindi pag-i-eat. Not good yan, babe. Not good yan. Oo, why? Musuko siya dok kung itwaon kung ginakaon niya. Dirty yan.